Mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Behind every book that draws you in, even before you start reading the first line, there is a thoughtful design that quietly guides your eyes and imagination. Ang book design ay hindi lamang pangdekorasyon para maging mas kaakit-akit ang isang aklat. It is a visual language in itself, one that turns words into experience. Sa paglipat ng bawat pahina, naroon ang intensyon ng isang book designer na gawing mas madali, mas maganda, at mas kaaya-aya ang ating pagbabasa. Kaya't huwag kayong aalis. Sa hapong ito, pag-uusapan natin ang sining at filosofiya sa likod ng mahusay na book design. Paano ito nabubuo at bakit ito mahalaga sa ating karanasan bilang mambabasa. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang premyadong book designer at managing editor ng Anvil Publishing na si Jordan Santos. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang premyadong book designer at kasalukuyang managing editor ng Anvil Publishing na si Jordan Santos. Magandang hapon sa iyo, Jordan, and welcome to Art to Art. Magandang umaga rin. At salamat sa inyong imbitasyon dito. So, Jordan, balikan muna natin ang simula. So, when did you first realize that art was more than just a hobby? For you, was there a particular moment or person who helped you see that this could be a career for you? Wow! Siguro, babalik tayo noong panahong bata pa ako. Ang daddy ko ay lagi niya akong binibilan ng comics. At doon nagsimula yung hilig ko sa illustration, sa pagbabasa ng comics. And sinusuportahan niya ako ng pagbibili at minsan nga pagre-renta ng mga comics ng panahon na yun. Ah, yes. Okay. At sa pag-aaral ko naman, nung elementary at high school, kilala ako sa pagdodrawing. Ganyan. Pero nung nagkaroon ng panahon ng pagpili nung college, napaisip ako, yun nga, kung ano ang kukunin ko at pinili ko nga ang fine arts. Nagdadalawang isip ako nung time rin na yon kasi mahilig rin ako sa video games nung bata ako. Ah, okay. Medyo magagandang mga illustrations, mga images and all. So, medyo nagtatalo ako nung time na yon kung magko-computer science ba ako or magpo-fine arts. Nag-triumph naman ang pagiging fine arts student ko. Yes, sa College of Fine Arts sa UP Diliman, naging bahagi ka din ng the Philippine Collegian Yes. As an artist and later art director. So, how did that campus experience shape your discipline and attitude towards design? Oo. May aminin ako, nung time ko sa College of Fine Arts, na-overwhelm ako kasi yung mga
classmates ko, ang gagaling nila. Okay. Ang gagaling nila. Parang ako kasi noon, pen and ink lang ako na magdodrawing. At nakikita ko sa kanila na magaling na silang mag-color, mag-watercolor. Na hindi ko alam. So, merong panahon noon na pupunta ako sa main library para magkaroon ng break at nagbabasa ng mga libro. Ayan. Doon, medyo na-support yung pagiging literary side ko na pagbabasa ng libro. And parang kasunod siya ng hilig ko noon kasi na pupunta ako ng book sale I see. para tumingin ng mga libro. At pag titingin ka kasi sa book sale, at even sa mga ibang bookstore like National Bookstore, covers talaga yung makikita mo, di ba? Yung titingin ka and all. So, doon parang umusbong yung, uy, love ko pala ang libro. And nung college, merong mga call ang Philippine Collegian pag nangangailangan sila ng mga staff. Minsan magtatawag sila ng mga writers, minsan naman magtatawag sila ng photographers or mga illustrators. May panahon na nagtawag sila ng illustrators at photographers. At tinry ko, syempre merong mga tests. Ang test ata nila ay merong mga articles kung saan babasahin namin at gagawa kami ng illustration. At pinagawa rin kami ng comics. At natuwa ako, nakapasa ako. At nakapasok ako bilang staff illustrator ng Philippine Collegian. Okay. Ang hirap sa Parang Philippine Collegian. nag-merge talaga lahat ng hilig mo. Oo. Nag-merge siya doon. Batang-bata ka pa lang, no? Batang-bata pa noon. Okay. And you're now miyembro ka din ng grupong ang Ilustrador ng Kabataan? Yes. So how does being in a community of artists affect naman your style and philosophy as a designer? In joining a group, something you would recommend para sa ating mga sumisibol pa lang na artists? Would you recommend joining a group? Oo. Ang buhay kasi ng isang artist, usually mag-isa ka sa isang studio at gagawa ka ng iyong art. Medyo lonely nga, no? Medyo lonely siya. At doon pumapasok yung nakakatulong kung mag-join ka ng mga organizations, kung saan pare-pareho kayo ng mga ideals. At minsan nga okay nga rin na magkaiba kasi makaka-discover ka ng mga ibang bagay. Ang Ilustrador ng Kabataan ay isang organization ng mga children's book illustrators. At nakatulong siya kasi makikilala mo lahat ng mga nagtatrabaho dito sa sa bansa natin. At nakakatuwa rin doon ay kasi siya lang yung parang visible noon na artist organization. So minsan masking hindi sila illustrator, mag-join pa rin sila sa ink. Meron pang mga web designers or mga photographers. Pero dahil doon, nagkakaroon siya ng well-balanced na grupo yung time na yun. Okay. So one of your earlier jobs was also as in-house artist and later product development officer sa Adarna House. So what makes designing children's books different from other titles? Meron ka bang mga sample dito ngayon? From that time? Meron. Okay. Pero kwento lang, siguro balik tayo doon sa time ko sa Philippine Collegian. Illustrator ako doon. Pen and ink. Ang challenge doon ay dyaryo siya. Ngayon sa dyaryo, merong tinatawag na press work. At kailangan mabilis sa mundo ng dyaryo, masking student publication rin noon. Kailangan rin paspasan. At doon ako natuto
gumawa ng illustrations ng mabilis. At nakatulong siya sa akin later on sa mga project na nasanay ako na makagawa ng mga illustrations na mabilis. Okay. You say mabilis. How fast is mabilis? Oo. Like 1 hour, 2 hours? Oo. Ang mangyayari nga, minsan matutulog muna ako, gigisingin na lang ako, at ipapasa sa akin, ito, i-drawing mo to. In 1 hour, aalis na tayo sa press. Ay, okay. So pressure. Pressure. At nakatulong nga siya sa trabaho ko, wherein nasanay ako makapaggawa ng trabaho na meaningful, pero mabilis. Oo. At meron ka bang libro ditong dala na sample nung time na yon? Ang dala ko dito, ito ang Ibong Adarna. Published siya ng Adarna House. Ang kwento niya ay, ginawa ko ito na hindi pa ako nagtatrabaho sa Adarna. Isa akong freelance illustrator noon. At pumunta ako doon para magpakita ng aking mga sample works. At naisip nila na babagay ako dito. Oh, okay. Meron na raw siyang illustrations noon, pero gusto raw nilang ma-modernize. At ako ay yung tinap nila. At ito, ang ginawa ko nga, ang Ibong Adarna. Wow, ang ganda naman. May balay kaming Ibong Adarna. Oo. Okay. Ang illustrations ko dito, ang paggawa ko dito ay tulad rin sa Philippine Collegian, wherein nagdo-drawing pa rin ako, pen and ink. Pagkatapos ko mag-drawing, ay isa-scan ko siya sa computer at doon ko naman siya kukulayan. Babalik tayo doon sa kwento ko nung college wherein na-overwhelm ako sa mga classmates ko na marunong namang watercolor and everything. Ako naman, natuto akong magkulay using the computer. Okay. Wow. Well, having worked in different aspects of design, at what point in your career did you decide na sa book design ang talagang gusto mong mag-focus on? May kwento nga yan. Okay. Babalik ulit tayo sa Philippine Collegian. Nung naging graphics editor na ako. Ngayon, ang posisyon ng pagiging graphics editor kasi ay kailangan mo na tingnan lahat. Ikaw na ang kakausap sa illustrator. Ikaw na ang magbibigay ng assignment sa photographer. Punta ka dito. May coverage ka. Okay. At para makontrol ko lahat, ako na rin ang nagle-layout ng publication. At dahil doon, nawalan na ako ng oras mag-illustrate. Binibigay ko na lang sa mga artist ko yung mga projects at ako na lang yung nagle-layout. Layout meaning ako yung nagdi-design ng mga pahina. Nilalatag ko ang text. At kung kailangan ng photos, ilalagay ko doon. Or may mga times na kailangan ng illustrations, ako rin yung maglalatag. Ganyan. At dahil doon, medyo napagkaiwanan ko na ang illustration. At I see. Fully nag-focus na ako sa design, sa publication. At nung nakapasok ako sa Adarna, parang ganun na rin ang nangyari. Kung saan bihira na rin ako mag-illustrate. At ako naman ang nagle-layout ng mga children's books. Okay. Well, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang book designer na si Jordan Santos. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar.
Sa Sining Visual, nagbukas noong November 14 at patuloy na makikita hanggang December 7 ang solo exhibition ni Manix Abrera sa Gallery Stephanie sa Shangri-La Plaza Mall, Mandaluyong City. Pinamagatang 25, ito ay pagdiriwang ng 25th anniversary ng Kiko Machine Comics ni Abrera at ang kanyang career bilang comic artist, author at visual storyteller. Kilala siya sa kanyang mga long-running strip cartoons na nagpapakita ng katatawanan at masusing pagtingin sa mga kaganapan sa lipunan. Para sa karagdagang detalye, mag-email sa inquiry.gallerystephanie@gmail.com. Sa pelikula, inihahandog ng Film Development Council of the Philippines ang Dokumentado 2025, isang festival ng mga documentary films mula November 26 hanggang 30. Tampok dito ang mga full-length documentaries tulad ng Food Delivery ni Baby Ruth Villarama, No Data Plan at Nowhere Near ni Miko Revereza at Alipato at Muog ni J.L. Burgos. Kasama rin ang mga obra mula sa ibang bansa tulad ng Four Daughters, 20 Days in Mariupol, No Other Land, Timestamp, Waiting for the Sun, Mistress Dispeller at Johatsu. Sundan ang social media accounts ng FDCP para sa screening venue. Sa musika, mapapanood ang Concierto Ottimo 3, Classical Music for All Pop Culture Edition sa November 24 at 25, 6 p.m. to 8:30 p.m. sa Carlos P. Romulo Auditorium, RCBC Plaza, Makati City. Sa pangunguna ni Maestro Marlon Chen, ito ay magtatampok sa Manila Symphony Orchestra, sopranong si Dane Mercado at tenor na si Anthony Uy. Para sa ticket, bumisita sa website na concertoottimo.com. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang award-winning book designer at managing editor ng Anvil Publishing na si Jordan Santos. Jordan, para malinawan ng lahat, how would you differentiate a layout artist, a graphic designer, and a book designer? And where do you see yourself among those roles? Or have you done all of them? Masasabi ko nga nagawa ko na lahat. Nagawa mo na lahat yon, no? Pero maganda nga ma-differentiate natin. Ako ay masasabi kong book designer ako pag nagde-design ako ng libro. Pero meron kasi mga instances wherein nilalapitan rin ako para mag-design ng poster. At doon natin masasabi na it's in the realm of graphic design. Ang graphic design kasi ay ang pagdidesign gamit ang text, ang images, para makagawa ng disenyo. Ganyan. At sa graphic design, nakakapaloob doon ang book design, poster design, at masasabi nga natin dahil sa teknolohiya, ang web design, under siya ng graphic design. Ang layout artist naman, masasabi ko ano siya, task or trabaho sa book design. Kung saan ako bilang book designer, ako yung mag-iisip kung anong fonts ang gagamitin, anong kulay, ano yung size ng libro. May mga times na ako na rin ang gagawa ng layout ng libro. Pero may mga instances wherein kung malaki ang project, mag-hire ako ng layout artist na susunod doon sa design na isip ko.
para I sa isang see. publication. So, ang masusunod pa rin ay ang book designer. Yes, ang book designer. Okay. And so you first joined Anvil Publishing in 2017 2017, yes. as its art director. Then 5 years later, you were appointed managing editor. So ano ang responsibilidad ng isang managing editor naman? And are you still involved in the visual process of book production? Oo nga. Kasi usually pag napopromote ka, minsan talaga nawawala ka na sa sa Oo nga. day-to-day operations. Totoo yan. Bilang isang managing editor sa Anvil, under sa akin ang editorial department at kasama ko sa trabaho, nagko-coordinate ako with our art department at marketing department. Okay. Masasabi ko ang pagiging managing editor ko ay ini-ensure ko lang na umaandar, patuloy na umaandar ang proseso ng paggawa ng design. Ang tawag nga namin ay book development process. Okay. Sinisigurado ko na natapos ng writer ang kanyang manuscript sa tamang oras. At pagkatapos nun ay kakausapin ko ang art department namin, ang aming creative director na si JP Meneses. Siya naman kausap namin kasama ng editorial. Gagawa kami ng tinatawag naming dokumento na tawag ay design brief. Ang design brief naman, isang pahina siya, lahat ng impormasyon na kailangan ng isang designer, nandun siya. At ang writer mismo, agree siya doon para pag i-design na ang kanyang libro, alam na lahat ang kailangang gawin, ano ang gusto ng writer. At sigurado kami na hindi kami magkakamali or hindi yun ang gusto ng writer sa pagdi-design. Okay. Meron kaming sinasabi lagi na happy writer, happy life. Okay. Meron ka bang dala ditong sample ng libro na Oo. Na ikaw ang like book designer at saka layout or like Meron. any of these na ikwento mo naman sa amin. Sige. Mabalik tayo. Managing editor na nga ako. Pero may mga instances wherein ako ang nag-design nung naunang libro ng isang author at magre-request sila kung pwedeng ako pa rin yung mag-design. So maski managing editor na ako, I will put on my art director hat at ako pa rin yung magdi-design sa kanya. Alright. Meron ako example dito. For example, dala ko dito ang libro ni Yvette Tan, ang Waking the Dead. Nilabas siya actually mga around early aughts pa. But around 2021, sana tama ako sa date, lumapit ulit siya sa amin at nagtatanong kung pwede raw ba naming i-reprint. At na-approve siya sa pag-reprint. At ang ginagawa kasi namin sa mga librong noon pa nilabas, dinidesign namin siya para sa market ngayon. Kasi iba na ang tingin ng mga tao sa design, iba na ang mga hilig nila. At ina-update namin ang itsura ng isang libro para naman sa next generation taste. Yes, sa design. taste nila. Okay. Ito, dinesign ko nung ako ay art director pa. At sumunod, nagkaroon ulit siya ng isa pang collection, ang Seek Ye Hor. Seek Ye Hor. Okay. Art director pa rin ata ako dito. Pero, this year, nung around March, naglabas kami ng kanyang third short story collection, ang Insect Hag. Insect Hag and Other Stories. Stories. Okay. Ako pa rin ang nag-design, maski managing editor na ako. And kitang-kita naman, no, na it's like continuous talaga. Very similar ang kanilang design. Pareho yung font na ginagamit. And then, of course, ang pagkakaiba lang ay yung mga illustrations sa gitna. No? Yes. Okay. Isa sa mga ginagawa namin ay
pag merong libro ang isang author, iniisip na namin siya na meron na siyang look. The same way na ang isang author may personality and all. Nakakatulong siya kasi ang pagtitingin ang isang tao sa bookstore, alam na kaagad nila na, Yes, parang na-identify na kaagad ng reader, no? Okay. Mag-work yun lalo na kung nagustuhan yung unang libro, so yung second, yung third will marirecognize ng reader yung book sa bookshelf. Okay. Have you ever tried designing e-books? E-books, yes. Ang e-books naman ay lagi siyang buwabalik sa kung ano naman ang itsura ng original na physical books. I see. Ang difference lang niya ay may pagkahalong technical kung saan i-prepare mo ang isang file na kung gusto nga ng isang reader, lalaki ang font or liliit para sa readability. Yes, that's right. Okay. And you've won awards for book design like the Gintong Aklat in 2020 and the Bronze Award for Book Design at the 2014 Adobo Awards. Yes. So, can you tell us about a particular book design that remains close to your heart? Ito yung tipong napapangiti ka every time you see it on a shelf. At dala mo ba dito ngayon? May mga dala ako dito. At ipakita nga natin ang nanalo ng Gintong Aklat Awards. Ito ang Hans Christian Andersen and Jose Rizal. From Denmark to the Philippines. From Denmark to the Philippines. Nilabas namin ito with the partnership of the Embassy of Denmark. Kasi apparently, may connection si Jose Rizal at si Hans Christian Andersen. So, ang approach ko dito sa pag-design ng libro na ito ay kung ano ang itsura ng mga children's books noon, noong time na yon, wherein hindi siya yung mga full color and everything. Flat colors lang at mga line arts and all. At masasabi kong parang inaakma ko ang itsura ng libro doon sa topic. Okay. Isa pang close to my heart bilang isang designer ay itong librong A Question of Heroes ni Nick Joaquin. Reprint ulit siya at nabigyan ako ng opportunity para ma-redesign ang cover. Natutuwa ako dito kasi naalala ko yung isang laging sinasabi ng fellow book designer ko na si Carl Castro. Ang sabi niya kasi ay, pag magdi-design ka ng libro, huwag mong kalimutan ang spine. Kasi ang spine ay ito lang yung makikita mo pag lalagay mo sa bookshelf. Sa bookshelf, that's right. Usually, kailangan isipin mo, readable, ang title, ang author. Pero gawin mo pa rin unique at huwag mo siyang etchopera pag magdi-design ka ng cover. At natutuwa ako dito na ang spine dito ay makikita mong makulay rin. At masasabi ko, Carl, hindi ko nalilimutan ang iyong sinabi. Yeah. Sabi mo nga nung manalo ka ng Gintong Aklat, it takes a village to raise a book. Yes. So can you tell us what collaboration looks like in the publishing world? Siguro, mga departments, marami itong mga departments. Sa publishing, syempre magsisimula sa editorial, kung saan ang isang manuscript ay ipapolish for publication. At ang susunod doon ng department ay yung art department. Okay. At sila naman na magde-design and all. Pero, ayun nga, it takes a village kasi it's a collaboration kung saan may insights ang editorial na kung papakinggan ng art department ay mas maigi ang kanilang design. May lagi akong sinasabi na ina-encourage ko dapat informed design sana. Kung makukuha mong maging informed design ng iyong proyekto ay mas okay ang kalalabasan niya. Ngayon, sa publishing, after ng art department,
ito yung lagi kong sinasabi sa mga bagong designers ngayon. Ang book design, hindi siya natatapos sa harap ng monitor. Kasi ang book design, meron rin siyang aspeto ng production. Ang production side naman, sa aming printing department, si Sarah sa Anvil, ang aming printing department, siya naman ang kausap namin at siya ang in charge sa pagkuha ng tamang imprenta at pag-check na tama ang papel, tama ang lamination. Ayan. Example nga ng book design bilang may part ng production ay kunyari itong librong Rizal Without the Overcoat ni Ambet Ocampo. Nung pandemic, ni-reprint namin siya at naisip namin, time ng pandemic, galing ang idea kay Ambet mismo na lagyan natin ng mask si Jose Rizal. Ka-face mask nga si Rizal. Pero ang title nga ng libro na ito ay Without the Overcoat. So, with coordination with Sarah ng aming printing department, nag-isip ako na lagyan natin siya ng UV lamination. Wherein doon natin mapapakita na walang overcoat si Rizal dito, pero kung gagalawin mo ng konti, makikita mong may kinang, may lamination siya, at doon ang production pumapasok. Ang tabayanan nyo, actually... At first glance, nagmumukhang giraffe si Jose Rizal. Oo nga. Actually, ngayon ay nireprint ulit namin siya. Ito ang 32nd anniversary edition. Naglabas kami ng 35th anniversary edition. Okay. At bilang ako nga ang managing editor na, pinasa ko na ang design sa aming creative director na si JP at siya na ang nag-design ng bagong cover ng libro na ito. Okay. At ang huli sa village, syempre pagkatapos ng printing, syempre nandito rin ang sales. And marketing. Oo nga, marketing. Sales and marketing. Oo. Ang marketing, ang aming marketing manager na si Paige Jose, close coordination kami, ang editorial at art, sa paglabas ng art cards na makikita natin sa social media, sa Facebook, set and announcements. At ang marketing rin naman ang in charge sa mga events. Pagkat ang libro ay hindi lang sa bookshelf, kailangan siyang makita at lumalabas. At coordination with sales naman, sila ang in charge na nandyan siya kung gustong bumili ng mga tao ng libro. So curious lang ako, saan pumapasok ang opinion ng writer at ng, halimbawa, ang producer or yung nag-commission ng book, for example? Sa simula. Sa simula pa lang. Oo. So, kumbaga, yung writer at yung nagko-commission ng book ang pumipili ng kanyang team. No? I see. Okay. Or sa kanila manggagaling, tatanungin namin, ano ang gusto mong design? Ano ang gustong, yes. Anong gusto mong mga visuals? Ganun. At siyempre papakinggan namin ang writer kung anong gusto niya. At magbibigay lang kami ng suggestion kung sa tingin namin na medyo kailangan ng konting adjustments and all. But, lagi namin pinapakinggan. Lagi silang magkaakbay. At publisher, kami ay nandito naman to assist them para okay na lumabas ang kanila. Okay. So, kapag nagkasabay-sabay ng mga proyekto mo, how do you stay inspired, grounded, and how do you unwind after a long creative stretch? Oo nga. Pagkain. Pagkain, okay. Masarap yan. Oo nga. Bonding na ang sinatawag nga namin ay stress eating. Ayan. Ang pagka-unwind ay
sa pagkain. At ang simpleng pag magkakasama ang mga office mates ay magkwento ng iba. Oo, mga totoo. ibang mga bagay. Yeah. Or sinasabi nga nila ay, meron ba tayong bagong tsaa? Oo. And finally, for our aspiring designers listening in, what's one piece of advice you wish someone had told you when you were just starting out in book design? Nabanggit nyo na ito kanina. It takes a village to design a book. Dapat maging aware sila na design doesn't come out of nowhere. Meron siyang pinanggagalingan. At ang mga artist kasi minsan ay pag nag-uumpisa, aaminin ko ako rin noon. Gusto ko, kung ano yung gusto ko bilang artist, kasi artist ako, dapat ito yung masusunod. Dapat maging open sila na ang design ay, kayo ang point person sa art, pero dapat makinig rin kayo sa paligid at sa team ninyo. Okay. Alright. Maraming salamat, Jordan. Salamat din. Siyempre, more power to you at aabangan natin ang mga darating mong mga book projects. Salamat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po si Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa Artistang Pilipino.